Magandang umaga po sa lahat. Ako nga po pala si Panubi Jane. Ang MELC ko po ay nakakagawa ng diagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan. At ang aking paksa po ay tungkol sa nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari and together with my code. Ang layunin ko po ay una, natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari, nabibigyang halaga ang sanhi at bunga mula sa mga pangyayaring nabasa at nakagagawa ng bubble map organizer na magpapakita ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ang strategiya ko po ay Game-Based Learning by James Polgy. Si James Paul siya ay pinanganak sa California at nag-aaral sa Universidad of California at Santa Barbara. So angkop ito dahil ang game-based learning ay mabisang paraan para gawing konkreto, memorable at makabuluhan ang pag-aaral ng mga bata para madaling matutunan ang konsepto. Si James Paul siya ay ang game designer at ama ng GBL or Game-Based Learning at siyentipikong pag-iisip kung paano magiging makabuluhan ang laro sa pagtuturo. So, ang laro po sa aking engage ay pinamagatang Find Me and Paste Me. Una po ay magpakita ako ng larawan o mga litrato tungkol sa mga sanhi at bunga, and then pagkatapos ay hatiin ko ang mag-aaral sa dalawang grupo. Pangalawang hakbang, bawat grupo ay makakatanggap ng panimulang gawain o starter clue na magtuturo sa isang piraso ng puzzle. Sa likod ng bawat piraso ay may nakasulat na patnubay or hint. Halimbawa, hanapin ang piraso sa lugar na kung saan kayo umuupo. At pangatlong hakbang ay pagsama-samahin ng bawat pangkat ang lahat ng nakuha nilang piraso ng puzzle upang mabuo ang isang larawan. At ang pang-apat na hakbang, ang unang makabuo ng larawan sa loob ng 5 minuto, siya ang panalo at unang magbabahagi ng kanilang sagot sa harapan. Ang laro po sa aking Explore ay pinamagatang iConnect. Tinatawag po itong iConnect dahil ang bawat grupo ay pipili ng kanilang icon at kung sino ang makakonect ng 5 icon na hindi nahaharangan ng kalaban, siya ang panalo. So, paano nga ba ito laruin? Unang hakbang, hatiin sa dalawang grupo. Bawat grupo ay pipili ng icon na gusto nila, heart, circle, or triangle. Pangalawang hakbang, bawat miyembro ng grupo ay magkakaroon ng pagkakataong sumagot sa tanong. Kapag alam ng miyembro ang sagot, siya ay pupunta sa gitna, kukunin ang bandila at sasagutin ang tanong. Kapag nakakuha ng tamang sagot, ay kailangang ilagay ang kanilang icon sa grid board. Pangatlong hakbang, ang layunin ng grupo ay bumuo ng isang tuwid na linya gamit ang kanilang icon sa loob ng 5 kahon, pahiga or patayo. Pang-apat, maaring harangan ng mga kalaban ang linya ng kanilang grupo upang magpigilan silang manalo, kaya ang unang grupo makabuo ng 5 iConnect na linya ang mananalo. Paano nga ba ito laruin? So, let's play iConnect. So, ito po ang halimbawa nating grid board. So, halimbawa, ang unang grupo, ang icon nila ang napili ay heart at ang pangalawa ay circle. So, base sa ating nakikita, mas marami ang heart. So, it means that ang unang grupo ay maraming sagot na nakuha at may tsansa na manalo. Ngunit, hinarangan sila ng kabilang grupo gamit ang kanilang icon na kung saan ang layunin ng bawat grupo ay makakabuo ng 5 icon sa loob ng 5 box at siya ang tatanghaling panalo. Ngunit, maaari din itong harangan ng kabilang grupo upang hindi agad manalo. So, meron ako itong halimbawang tanong. Una, bakit nagkaroon ng baha sa barangay? A. Maraming nagtanim ng puno. B. Bara ang mga kanal dahil sa plastic at basura. C. Tumaas ang presyo ng bigas. Halimbawa, ang unang sagot ng unang pangkat ay B. So, i-check muna natin bago sila maglagay ng kanilang icon sa grid board kung nakakuha lamang sila ng tamang sagot. So, B is ang tamang sagot. Bara ang mga kanal dahil sa plastic at basura. So, that's the time na maglalagay na sila ng kanilang icon sa loob ng grid board. Pangalawang tanong, ano ang bunga ng pagtulog ni Lito ng hating gabi? A. Masigla siya sa umaga. B. Inaantok siya sa klase. C. Nakakapagluto siya ng agahan. Halimbawa, ang sagot ng pangalawang pangkat ay A, which is mali dahil ang tamang sagot ay B. Inaantok siya sa klase. So, ang pangalawang pangkat ay hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na maglagay ng kanilang icon sa grid board dahil mali ang kanilang sagot. So, ang makapaglagay lamang ng icon sa grid board ay ang mga nakakuha ng tamang sagot. Next ay sa aking explain. So, ang pamagat na aking laro dito ay Sanhi Bunga Timeline Race, na kung saan ang layunin ay buuin ang tamang pagkasunod-sunod na mga pangyayari gamit ang timeline. So, meron ako materials,
Manila paper at marker. So, ang mga hakbang kung paano laruin, una hatiin sila ng grupo, bigyan ang bawat grupo ng random na pangyayari. Pangalawang hakbang, unang makabuo ng sanhi, bunga, timeline, siya ang panalo. Halimbawa, ang sanhi ay pagputol ng puno. So, ano magiging bunga? So, pagguho ng lupa. So, kapag gumuho ang lupa, ay magdudulot ng pagbaha. And then, pag nagbaha, ay maaaring mawala ng tirahan ang mga hayop. At pagkatapos ay paliwanag ng guro ang tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari kung bakit mahalagang alamin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. So, ang aking laro po sa Elaborate ay pinamagatang Bubble Map Blitz. So, ito po, ang setup po nito ay maraming mga sticky notes na may iba't ibang kulay na nakadikit sa pader na sa loob ng paaralan, na kung saan ang mga sticky notes ay may mga nakasulat na mga word tungkol sa sanhi, bunga at pangunahing pangyayari. So, paano nga ba ito laruin? So, meron tayong unang hakbang. Hanapin ang sanhi, bunga at pangunahing pangyayari na nakasulat sa sticky notes na nakadikit sa bawat sulok. Pangalawa, gumawa ng bubble map organizer sa gitna ng bula, idikit ang pangunahing pangyayari na siya ay kulay dilaw. At ang pangatlo ay gumawa ng dalawang bula sa bandang kanan at idikit ang mga sticky notes na sanhi, which is kulay pula. At ang pang-apat na hakbang ay gumawa naman ng dalawang bula sa bandang kaliwa at idikit sa loob ang mga sticky notes na naglalaman ng salitang bunga, which is kulay bughaw. At ang panglimang hakbang, gumawa ng isang bula sa bandang taas at isulat ang solusyon upang matugunan ang mga sanhi at bunga ng mga pangunahing pangyayari. At pang-anim na hakbang, sa loob ng 10 minutes kung sino ang unang matapos, siya ang masisilbing panalo at ilahad sa klase ang kanilang sagot. So, ito po ang magiging forma ng bubble map organizer na kung saan sa gitna pangunahing pangyayari, sa taas ang solusyon upang matugunan, at sa bawat gilid ay ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayari. So, sa aking evaluate, ang pamagat po ay sanhi, bunga, exit ticket challenge. Kung saan mapakita ang guro ng scenario card. Halimbawa, ang nakasulat nito ay bumagsak sa exam si Maria. So, sa harapan po ay may dalawang box na kung saan may label o nakasulat na sanhi at bunga. So, bago magsiiwan ang mga estudyante ay bibigyan ang bawat isa ng tig-dalawang maliit na papel, which is nagsisilbing exit ticket. At pangatlong hakbang, sasagutan ng mga estudyante ang exit ticket batay sa scenario card na napili ng guro. At ang pang-apat na hakbang, ilunod ng mga estudyante ang exit ticket pagtapos ng sagutan sa nabibilangan na kahon, sanhi or bunga na kahon. So, ang aktibidad na ito ay nagsisilbi talaga or ma-evaluate mo ang isang mag-aaral kung manalaman ba talaga siya sa iyong klase.